Hindi biro ang gastos sa materyales sa pagpapagawa ng ating mga bahay. Hindi lang dapat mura, kundi tumatagal din ang mga ito. Ano-ano nga ba ang ilan sa mga common mistakes sa pagpili natin ng mga materyales sa ipapatayo nating bahay? Another video for new learnings, kaya tara! So, sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang maaari mong magawang mga mali sa pagpili mo ng mga materyales sa labas man o loob ng bahay, pang structural or pang finishing man ito. At aalamin din natin ang mga tamang diskarte para maiwasan ang mga issues na maaari mong kaharapin dahil sa maling pagpili dito. Well, anyway, para sa iba na kakarating lang dito, check mo na rin ang iba pa nating mga videos all about house design and construction. Meron na tayong ginawang mga videos on our playlist from topics on flooring, walls, ceiling, windows, roofing, at iba pang mga videos containing useful tips and information regarding sa pagpapagawa ng bahay. So ano pang hinihintay mo? This is your Kuya Architect na ini-invite ka para mag-subscribe dito sa ating channel. Click that notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Anyway, before tayo dumako sa ating main discussion, mayroon na tayong ginawang video all about house construction and design mistakes naman. Actually, ito yung pinaka-highest view na video dito sa ating channel. Kaya ano pang hinihintay mo? Later, pagkatapos mong panoorin ng video ito, you can check that also. Links on the comments and description below. Tara, pag-usapan na natin ang ating mga mistakes. Una, masonry cement versus Portland cement. Well, maling-mali kung nagkapalit ng gamit ang dalawang to. So, sa pagtatayo ng mga bahay, merong mga structural elements tulad ng footings, columns, beams, at mga concrete slabs na gawa sa reinforced concrete or konkretong merong mga bakal. At merong dalawang common cement type. Ito yung masonry cement at yung Portland cement. Bakit nga ba importanteng hindi ipagpalit ang gamit ng dalawang ito? Una, for structural safety. Kung ang paggagamitan ng semento ay for columns, beams, slabs at iba pang mga structural elements, meaning load-bearing o nagsusuporta ng bigat ng struktura at mga nakatira dito. Dapat ang gamitin dito ay ang Portland cement. Formulated kasi ito for high strength and durability na importante again para sa mga structural elements para hindi sila bumagsak. Now, saan naman ginagamit ang masonry cement? One, pwede itong gamitin as mortar sa pagle-layout ng mga hollow blocks. Ito yung ginagawang pang filler or pang dikit dun sa mga hollow blocks na pinapile natin para sa ating mga walls. At two, ginagamit itong pang palitada or plaster. Pang smooth finish man or pang rough or stucco finish para sa ating mga pader. Ang masonry cement kasi is known to be more workable, flexible, at may good adhesion or madikit. Mas madali itong kumapit, especially nga sa pagpapalitada ng mga pader. At may less prone to cracking naman. But unlike sa isang Portland cement, ang isang masonry cement ay hindi known sa kanyang structural durability. Kaya ginagamit lang ito pang mortar sa mga non-load bearing na mga concrete walls gaya ng paggamit ng hollow blocks at sa pang finishing lamang. Now, paano naman kung gamitin natin ang Portland cement as a finishing cement? Well, mas mahirap itong ipalitada, less workable ito. Prone din ito sa surface cracking, no? Dahil mas mabilis itong matuyo. Especially kung manipis lang yung application ng palitada na gamit ang Portland cement. Kaya, no. Kaya mahalagang tandaan, pag structural elements at mga buhos or load-bearing walls, ang dapat gamitin ay ang Portland cement. At kung for mortar, pang layout lang ng hollow blocks, pang palitada, pang plastering, pang finishing, gumamit ng masonry cement. Next material, ceramic versus porcelain tiles. Now, let's talk about these two most common na mga tiles natin ngayon. Importante rin na hindi ka magkamali sa pagpili ng klase ng mga tiles na gagamitin mo sa iba't ibang lugar or spaces sa iyong bahay. Well, saan ba dapat gamitin ang isang ceramic tiles at isang porcelain tile? Alamin muna natin ang pagkakaiba ng dalawang ito.
Well, both are made up of clay and earth materials, but ang isang ceramic tile ay mas softer at mas porous o mas may tendency itong mag-absorb ng tubig or iba pang liquids. Dahil dito, masasabi natin ng isang ceramic tiles ay hindi dapat gamitin sa mga areas na merong high foot traffic or mga heavy activities dahil scratch prone ito or mas madaling magasgas. Well, pwede ito sa mga interior spaces kung saan less yung foot traffic gaya ng mga bedrooms. Pwede rin as wall tiles dahil hindi naman sila naapakan doon. Well, pwede naman sa iba pang spaces gaya ng dining, tsaka ng living room. As long as hindi naman ganun kadami yung tao or yung mga activities ay hindi naman masyadong mabigat doon. Meanwhile, ang isang porcelain tiles naman ay mas dense or mas compact, mas matigas at less porous or mas less absorbent ng tubig. So, in general, masasabi nating mas matibay ang isang porcelain tiles compare sa isang ceramic tiles. Pwede ito sa mga areas with high foot traffic, gaya ng mga corridors, mga outdoor areas, at mga workshop dahil hindi ito madaling ma-scratch. At dahil nga less absorbent ito sa tubig, ideal itong gamitin sa mga areas kung saan maaring ma-expose ito sa tubig, gaya ng banyo or mga laundry areas. Pumili lang tayo ng mga non-skid o yung mga texturized para hindi masyadong madulas yung mga porcelain tiles na gagamitin natin. Mas ideal din ang porcelain tiles na gamitin as kitchen countertop dahil again less absorbent ito sa liquid, so kahit matapunan man ito ng mga condiments at iba pang mga maaring magmantsa ay hindi ito mag-absorb madali sa tiles. So in general, ceramic tiles for interior, dry at low foot traffic areas. Porcelain tiles naman for exterior, high foot traffic at water-prone na mga areas. Well, masasabi nating mas mahal talaga ang porcelain tiles kaysa isang ceramic tiles. Well, kung meron ka namang budget, porcelain tiles na ang tiles mo lahat sa bahay. Pero kung nagtitipid, huwag magkamali kung saan gagamitin ang dalawang klase ng tiles na ito. Well, dahil napag-usapan na rin natin ang tiles, meron na tayong mga videos tungkol dito. Like kung paano ang tamang pagbibilang ng tiles na gagamitin natin sa bahay, yung iba't ibang magagandang design ng tiles na pwede natin pagpilian. Meron tayong all about kitchen tiles, meron ding bathroom tiles, at iba pang tile-related topic dito sa ating channel. Check nyo lang to later, explore nyo yung ating tile playlist. Ilalagay ko na rin ang mga links sa ating comments and description below. Next mistake, choosing particle board over MDF board. Well, usapang cabinets naman tayo. Whether kung magpapagawa ka ng wardrobe cabinet or yung ating kitchen cabinet. Well, bukod sa aluminum at saka plywood, ang particle boards at ang MDF boards, ang dalawa sa pinaka-common na ginagawang modular na mga cabinets. Well, ano nga ba sa dalawa ang mas magandang gamitin? Pag-usapan muna natin ang kanilang pagkakaiba. Parehas itong gawa sa kahoy at usually laminated. But particle boards ay gawa sa mga wood chips, sawdust, or mga shavings. Mas visible ang mga wood particles na ito kung titignan mo yung body ng kanyang board. Ang MDF naman, or medium density fiber boards, ay gawa sa wood fibers. Mas pino ito at kinompress or dinikit by industrial adhesive. Mas compact. Now, alin nga ba sa dalawa ang mas magandang gamitin? Well, dahil mas loose nga yung wood particles ng isang particle board, mas madali itong magsag or lumawlaw or mag-break compare naman sa isang MDF na board na mas dense yung wood particles at masasabing natin mas matibay ito. Mas secure din or mas kapit din ang mga hinges at iba pang mga cabinet accessories sa isang MDF board compare sa isang particle board. So kung magpapagawa ka ng mga cabinets, especially yung mga overhead doon sa ating kitchen na lalagyan mo ng mga iba't ibang gamit tulad ng mga appliance or yung mga cookwares na medyo mabibigat.
hindi ideal ang paggamit ng isang particle board. Lalo na kung gagawin mo itong body or yung shelves dahil again, prone ito sa sagging or paglawlaw. Okay lang siguro gumamit ng particle board sa mga cabinets na hindi masyadong mabigat yung kanyang dadalhin, gaya ng mga damit sa yung closet. Well, pwede na rin yung mga particle board sa mga cabinet doors since hindi naman ito load bearing. But dahan-dahan lang sa pagpihit sa mga handles at sa mga hinges kasi again, particle boards ay prone to breakage. Kaya excessive force maaring matanggal yung mga accessories na yun. Well, in general, mas magandang gamitin yung mga MDF ng mga board. Kasi nga, again, ito'y mas dense, kaya mas matibay at hindi masyadong prone sa pagsag o paglawlaw. But remember, gaya ng sinabi natin kanina, ang particle board tsaka yung MDF boards ay both laminated na mga boards. At pareho silang mga may wood particles. Kaya pag nabasa or na-expose ang body nito or nag-absorb ng liquid or tubig, maaaring lumobo or masira yung kanyang mga laminates, magkaroon ng water damage ang both boards, MDF man or particle board. Kaya mag-ingat tayo sa water exposure. So in the future, kung magpapagawa ka ng cabinets at may nag-offer sa'yo na mga makers or installer, mabuti kung tanungin mo kung ano bang gamit nilang boards. Particle board ba or MDF na mas matibay? Anyway, napag-usapan na rin natin ang kitchen cabinets. Meron na tayong ginawang video all about dito. Pinag-usapan natin ang iba't ibang mga materyales tulad ng aluminum, plywood, at iba pang mga materials bukod sa MDF at mga particle boards. So if interested kang malaman all about kitchen cabinets, ang mga pros and cons ng iba't ibang materials na ito, check mo na lang ang video niyan later. Again, links on the comments and description below. Next mistake, cement board as roof decking. Well, many times na akong tinanong sa ating comment section kung pwede ba daw ang isang cement board or mas kilala natin bilang Hardiplex na gawing main floor para sa ating roof decking. Kasi nga daw sa isang video natin, sinabi natin na pwede yung mga cement board para sa mga interior na mga flooring, especially kung gagamitin mo ito ng tubular support. So again, pwede ba itong pang roof deck? Well, the answer is no. Hindi ito ideal. Structurally, hindi safe kung ang cement board alone lang ang magsusupport ng mga structural load sa ating mga decking bilang main floor. Kahit sabihin pa natin meron itong mga tubular support, magiging exposed kasi ito sa elements gaya ng init tsaka ulan na makaka-affect or makakahina sa kanyang structural durability. Okay lang na gawin itong siding or dingding pang exterior wall dahil yung walls naman yun ay hindi magkikerry ng load or hindi ito load bearing. Again, pwede rin itong pang interior flooring, pero pag exterior na ang ating pinag-usapan, which exposed na ito sa elements, ay hindi na ito safe. But pwede itong gamitin sa roof decking as long as hindi ito yung main floor, kundi magiging sub-layer lang ng flooring. Example nito yung mga exposed na areas sa ating mga balconies, kung saan ang main structural floor ay metal sheets. Well, mas matibay yung metal sheets kaysa sa cement board, no? But kung lalapatan mo ng cement board yung metal sheets sa ating mga balcony, ay maaaring less niya yung absorption ng heat from the sun dahil nga hindi ito dadirekta sa metal sheets. Anyway, ang purpose nun ng cement board nilapat natin sa ating exterior flooring ay hindi na structural, kundi heat insulation na. Pwede na rin mag-apply dito ng waterproofing dahil nga yung metal sheets din ay pwedeng mangalawang, kaya nakakatulong din ang mga cement board sa mga instance na ganito. But again, hindi ideal, hindi safe ang paggamit ng mga cement board alone as the main flooring kung ito ay exposed or nasa outdoor, especially kung nakasuspend ito, like sa ating mga roof decks or mga balconies. So ayun, sana meron kayong natutunan sa video natin ngayon.
Kung meron kayong katanungan or opinion regarding sa ating mga diniscuss na mga topics, pakisulat lang ito sa ating comments below. At kung nagustuhan nyo ang ating discussion ngayon, please do leave a like, share, at kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at deserve mo ang maayos at magandang bahay.